Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang dakilang kapistahang ito ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng panahon ng Adbyento. Hindi lamang sa nataon na ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria ay sa ika-8 ng Disyembre na kung saan ay bahagi ng Adbyento, kundi sa kahulugan mismo ng salitang Adbyento. Ang salitang Adbyento ay nangangahulugan ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Napagnilayan na natin na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mayroong tatlong pagkakakilanlan. Una, ang pagdating ni Jesus sa kanyang kapanganakan o ang tinatawag nating Pasko ng Pagsilang. Ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon o pagdating ng Panginoon ay ang kanyang muling pagbabalik na kanyang ipinangako sa atin sa wakas ng panahon. Subalit, araw-araw, bumabalik sa atin ang Panginoon, lalong-lalo na sa ating pagdiriwang ng banal na misa, na kung saan ay tinatanggap natin si Jesus sa kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon. Tinatanggap natin ang dumating na Kristo tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na komunyon. Ngayon, sa pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, binibigyan tayo ng Diyos ng magandang halimbawa paano ba maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagpakita ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng dakilang kapistahang ito. Hinadlangan ng Diyos na mabatikan ng kasalanan ang mahal na Birheng Maria na magiging ina na siyang magdadala sa kanyang sinapupunan sa sanggol ng anak ng Diyos. Kung kaya nga't bago pa'y paglihis ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang ina na si Santa Ana ay inalagaan ng Diyos na hindi maipasa kay Maria ang kasalanang orihinal. Kaya nga sa pagdadalang tao ni Santa Ana sa mahal na Birheng Maria, alaunbagay binalutan ng Diyos ang mahal na Birheng Maria na hindi siya madagtaan, matilamsikan ng kahit anong uri ng kasalanan. Ganito tayo binibigyan ng Diyos ng halimbawa kung paano tayo dapat maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ang kalinisan, ang kawalan ng kasalanan. Kung kaya nga sa panahon ng Adbyento, isang napaka-mahalagang sangkap sa pagdiriwang natin sa panahong ito ay ang pakumpi sa alang bayan o yung tinatawag nating penance service. Mapapansin po ninyo, taon-taon sa panahon ng Adbyento, naglalaan tayo ng sapat na panahon para ang lahat ay makapagkumpisal. Para ang lahat ay mabalot muli ng Diyos sa kalinisan at tayo ay maging handa na panahanan, tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal na kapatid, napakagandang sa panahon natin ngayon, meron na tayong iba't ibang paraan kung paano natin matutunan ang isang dogma. Alam po ninyo noong araw, noong kapanahunan ni Pope Pius IX, na siyang nagtakda nitong dogma ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o ang tinatawag nating Dogma of the Immaculate Conception. Noong panahon ni Pope Pius IX, wala pa pong mga social media, wala pa pong internet, at mas malamang wala pa pong
kuryente. Kung kaya napakahirap mag-evangelize, magpahayag ng dogma. Kaya nga nung mga unang panahon, pagka sinabi nating ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, ang dogma ng Immaculada Concepcion ay isang dogma. Ano ang ating naiisip? Paniwalaan nyo na lang yan. Wala na kayong magagawa. Dogma yan eh. Lunukin nyo na. Sa panahon po natin ngayon, mapalad tayo. Napakaraming paraan upang ating matutunan at lumawak ang ating kaalaman tungkol sa kahulugan ng isang dogma. Ang dogma ay dapat nating paniwalaan dahil ito ay katotohanan. Gaya ng nasabi ko nung panahon po ni Pope Pius IX, kahit po ito ay isang katotohanan na dapat nating paniwalaan, napakahirap po sa kanya na ipangaral ang mga ito. Kinakailangan niyang sumulat. Ang tanong, lahat po ba'y marunong bumasa? Kahit na po ito'y nasulat, kinakailangan ito ay maimprenta. Naiisip po ba ninyo kung ano kaya ang mga printing press during that time? Napakalimitado ng paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapahayag ng turo ng Santa Iglesia noong mga panahon na yon. December 8, 1854. Matagal na panahon po. Kaya mga minamahal na kapatid, ngayong panahong ito na ating nalalasap ang kabutihan ng mga teknolohiya, magandang maunawaan natin na ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria ay isang napakahalagang dogma at ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita sa atin ang isang mabuting halimbawa kung paano tayo dapat maghanda sa pagdating ng Panginoon. Dapat po tayong maglinis ng ating mga sarili, ng ating mga kaluluwa, pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, sa tuwing tayo tumatanggap ng banal na komunyon, pumapasok si Hesus sa ating katawan. Alam po ninyo, napakaganda ng pagbati ng anghel sa Santa Maria, sa mahal na Birheng Maria. Matatagpuan natin sa binasang ebanghelyo ngayon na nasa ebanghelyo ng San Lucas, Kabanata 1. At lalo na sa talatang 28, sa chapter 1, verse 28, mababasa natin dito ang sinabi ng anghel. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." Pagdating ng anghel, paglapit ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria, sinabi niya, pinagpala ka sa babaeng lahat. At yung pinagpala na yun, ang sabi po ang ginamit na salita ay full of grace. Puno ka ng grasya. Napupuno ka ng grasya. Ano po ba ibig sabihin ng puno? Pagka po sinabi nating puno, walang kulang. Halimbawa, pupunta kayo sa gasolinahan. Sasabihin mo doon sa gasoline boy, full tank. Ay minsan tinatanong pa ho tayo doon lang ho ba sa, tawag niya, yung pagka nag-click lang o gusto niyo over po, yung talagang full na full. May talagang full. Pag sinabing full, puno. Pagka nag-charge ka ng cellphone, sinabi mo fully charged, anong nakalagay doon? 100%. So, sa pagbati ng anghel sa mahal na Birheng Maria, natagpuan siya na anghel na full of grace. Puno ng grasya. Anong ibig sabihin? Mula nung ipinaglihi siya ng kanyang ina, na pinangalagaan ng Diyos na hindi siya mabahiran ng kasalanan, hanggang sa oras na dinalaw siya ng anghel, siya ay natagpuang full of grace. Hindi nabawasan ang grasya ng Diyos kay Maria. Ganon niya pinangalagaan ang kanyang sarili upang siya'y maging karapat-dapat na maging ina.
ng anak ng Diyos. Na maging handa ang kanyang sinapupunan para ipagdalang tao ang anak ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, ano po ang level ng ating grasya? Tayo ba'y full of grace? O half full of grace? Or 1/4 full of grace? Or empty grace? Nasaan po tayo sa paraan ng ating paghahanda na maging tirahan ng ating Panginoong Hesus, na maging lugar na tinatawag nating tabernakulo? Hindi ba't pagka tayo tumatanggap ng banal na komunyon, ang ating katawan ang nagiging tabernakulo ng ating Panginoong Hesus? Kung kayo po ay tutuloy sa isang hotel o sa isang bahay, matutuwa po ba kayo na pagpasok ninyo sa silid na inyong tutuluyan ay mabaho, mapanghi, marumi, gula-gulanit, ni hindi man lang na plancha ang mga kobrekama? Hindi sasabihin ninyo'y, hindi naman ako ipinaghanda ng maayos na tutulugan. Ano ang masasabi ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, sa pagpasok niya sa ating katawan sa pagtanggap natin ng banal na komunyon? Hail, full of grace. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong maging mababang loob sa pagtanggap sa katotohanan na nangangailangan tayo ng awa at patawad ng Diyos sa ating mga karumihan, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Lalo na sa panahong ito ng Adbyento, wag po sana tayong mabalot ng mga Christmas wrapper. Wag po sana tayong mabalot sa mga kumukuti-kutitap na mga pabalot. Sana po ang ating ayusin at linisin. Sana po ang kumutitap at maging maliwanag ay ang ating kalooban. Maramdaman nawa ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagtahan sa atin, tunay na tayo'y karapat-dapat katulad ng mahal na Birheng Maria. Nawa, kung paanong inihanda ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa paglilihi at pagdadalang tao ng mahal na Birheng Maria, ganun din tayo araw-araw tuwing tatanggap ng banal na komunyon, tuwing tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Nawa ay maging makahulugan, masaya ang inyong pagdiriwang ng kapistahan ng kabanal-banalang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria. Pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.